maingay. So today, gagawa tayo ng guacamole. Ang ating avocado ay ripe na siya. Ito yung hinarvest namin ni Sis Yuki. And nahinog na siya. Ang gagawin ko ay gagawa ako ng guacamole. So usually, ang mga anak ko, inaamin ko sa inyo, hindi sila kumakain ng avocado na ganito, na buo ba? Yung alam nyo, yung fresh. Ang tawag nito? Basta hindi sila kumakain ng avocado unless guacamole. Kasi edit nila ito sa tawag nito, sa chips or sa cake or biscuit or bread. So, ito ang paraan ko para makakain sila ng avocado. Ang dami kong avocado pero hindi sila kumakain. So, gagawa tayo ng guacamole. Ito ay galing sa garden ko. So, ipakita ko sa inyo yung buto ng yung avocado ko. Tawag nito, itong avocado ko, hindi yung gaya sa atin na malaki ang buto niya. Maano ito guys? Malaman, kumbaga. Malit lang ang buto nito. So, ito siya. At saka, pahaba siya. Pahaba. So, buksan na natin. Ito ang first tikim natin ng avocado this year. Ganyan siya. Maliit lang talaga. Okay? So, dalawa ang gagamitin ko. Yung isa pahinog na din. Ito na ang ipamerienda ko. Maliit lang talaga. So, gagawin na natin guys. Para meron tayong merienda. Ipamerienda sa pamilya. So, una natin gawin ay tanggalin natin ang avocado natin. Tapos, ilagay natin yung mga iba nating ingredients like yung dapat lime dapat ang ilagay. Kaso, dahil wala akong lime, pwede lang ang lemon. No problem. Lagyan natin ito ng konting coriander kasi coriander ayaw ni Cheyenne. Parehas sila ng daddy niya. Makaama ba? Ayaw nila ng coriander sa pagkain. Kaya pag nagluluto ako ng like yung chicken na may coriander or ano pa yung niluluto ko na na supas, konti lang nilalagay ko kasi nalalasahan nila. Ewan ko ba kung bakit ayaw nila ng coriander. Yung dalawa lang naman. Oh, hinog na siya guys. Sobrang hinog. Sarap ng avocado namin. Hindi siya malabnaw. Very tasty. Alam nyo, pag isa lang ang kakainin ko, busog na busog ako. The best ito. Ang pagka-ripe niya, oh. Okay. Ito naman. Sarap ito lagyan ng honey. Oh my God. Marami kasi akong papaya. Kaya, hindi ko maano. Alam nyo, namimigay na nga ako ng papaya sa mga kakilala ko. Kasi hindi ko makain lahat. Sayang. Yung mga kapitbahay ko naman ayaw nila ng papaya. Ewan ko. Sa may gusto lang ako namimigay. Kasi minsan namigay ako dito sa kapitbahay namin. Naghusga pa. Tumbaga, sabi niya hindi daw masarap. Kasi hindi sila sanay sa papaya. Hindi ma-appreciate ba? Kaya sa iba ko binibigay sa may gusto. Yung mga kapitbahay ko dito mismo ayaw nila guys. Ewan ko. Kasi sa one time, nagbigay ako. Last year pa. And then sabi nila hindi daw masarap. Okay, sabi ko naman. One time kasi, nung this year, sabi ko gusto mo ng papaya, tinanong ko siya. Sabi niya, hindi, sa'yo na lang, hindi daw masarap. Okay na, napahiya pa ako, hindi daw masarap. Kaya, sa iba ko binibigay, hinayaan ko. Sabi ni Misa, ibigay mo sa mga gusto. Kung ayaw nila, wag mo silang pilitin, sabi naman niya. Okay, sabi ng ipamerienda namin. Ipamerienda ko sa kanila. Super, ko. Lagyan na natin ng red onion. Red onion ang ilalagay ko. Pwede naman ang white onion pero sa akin red. Tapos ibabad natin konti ang ating onion para matanggal yung
ano niya, yung pagka ano ba, iwa-iwain lang na ito ng maliit guys. Huwag masyadong malaki. Ito na yung coriander ko. Okay lang kahit frozen. Kunti lang ilagay ko kasi ayaw ng mga ayaw ni Shea ng coriander na marami. Ito lang. Ganyan lang. And ready na. And tomato pa pala. Buntik ko nang nakalimutan ng ating main ingredients na tomato. Paghiwa lang ako ng tomato and that's it. Sarap. Sarap guys. Tapos na. Ang aking guacamole. Okay, ito na siya. Aking guacamole. Serve na natin. Ready na ang merienda. Try na natin guys. Ang sarap. Basal. عامل كذا حاجة يعملها إلى ماما هيته بول لإلها خصوصي بنعمل فيها بنحط تقيلة خرج الخصوصي لإلها بنعمل بنحط فيها وبنحط على الطاولة إذا كان عنده حدا يصير الواحد يشيل ده بقى في افوكادو؟ ايه بيشتروا ماما Ito ay Karatapos ko lang nagpaihi ng mga aso, nagpalakad. Ang ingay ng kapaligiran ba? Tingnan nyo. Bukas ata is tawag nito, i-declare na bukas ang ceasefire decision ba? Yan na kapag. Where are you please? Kalas. Natakot ang mga aso. Mga aso ba ayaw nila ng paputok. Tuhuni ng ano. Wait. Inay guys, naririnig ko ba? Airplane yun na pang Chipapawid. Kanina pa umikot-ikot dito. Umiikot sila. Ganyan, napunta doon sa Hello. Office school tomorrow. No school tomorrow. Kumakain kami ng dinner, guys. And no school. Katatawag lang ng asawa ko, sabi niya, i-check ko daw yung team, yung ano ng school ng mga bata kasi na-announce sa TV na walang pasok ang buong school tomorrow. Dito sa Lebanon, Catholic school kasi at saka yung mga private school kasi may ceasefire bukas guys. Perang okay na bukas, magiging okay na siya. And ang ano lang kasi ngayon is kahit saang partes na ng Beirut tinitira na nila. Parang sabi nga ng asa ko baka dahil last day na ng negotiation, parang
nagwa-warning na yung ano sa kabila na it's finished. It's finished. What? It end na. It end the war. Thank God. Bukas at i-announce sila bukas ang kumbaga ang last day ng kumbaga yung wala na, matatapos na ang between dito at sa kabila. And ang tawag nito, yun sabi ng asawa ko na i-announce dito sa Lebanon na walang pasok ang lahat ng Catholic school at saka mga ibang school, private school, ganon. So, kaya late na. Hindi ko na sila pinatulog. 8 o'clock na. Usually, pag 8 o'clock nasa bed na sila. Pero dahil walang pasok, Now it's 10 o'clock. matulog silang late. 10. Papaya tea. And umiinom sila ng kakao. Ayan. At sandwich. Very saucy, the Bulgari. Yes, I drink with the Haida. It's not Bulgari Haida, kakao. Ayan, kain po tayo. Hi guys! Dito kami ng mga bata. Naglalaro sila ng PlayStation, si Kian, kasi walang pasok bukas. Pero maingay sa kalangitan. Ceasefire na bukas. Yay! Ceasefire na guys. Thank God. Thank God talaga. And back to normal na. Wala na yung pangamba. So, next week siguro pupunta kami sa Beirut. Gusto kong bumili ng pang Christmas ba sa Philippine market. Mga bihon, alam nyo. So, pupunta tayo dun sa Beirut guys. Inshallah. Maingay sa kalangitan. May mga drone, may mga jet fighter ba yun? Madami ang ingay. Ewan ko, sabi ng asawa ko, baka dahil ceasefire na bukas, kaya kumbaga tinotodo na nila. Kasi sabi ng asawa ko, hindi lang sa partes ng may balbas ang tinitira nila, pati sa ibang parte ng Beirut na daw. Kaya nagtataka ang mga tao bakit nila ginawa yun. Siguro kasi hinihintay ata nila yung decision dito. Kung ano yung decision nila, kung makipag-ceasefire sila o makipag-negotiate sila sa, alam nyo, may gusto kasi ng kabila na dapat 30 meters away ata yun. Hindi pwedeng mag-stay ang manirahan ang mga balbas. So, from Saida to South, sa kung saan nila, kung saan yung gulo, bawal na silang mag-step doon. Oo. So, yun. Alam nyo naman na siguro yun, guys. Kaya lang, ibalita ko lang kasi, alam nyo, kasi parang kailan lang. Ngayon, magkaayos na. Thank God. Anyway, naglalaro kami. Wala si Mr. nasa work siya. Kaya, gising pa kami. Naglalaro ang baby boy ko. At si baby girl ko naman. Baby girl. Sige gawin, ate. Busy. Yes. Ayan, good night guys. Kita-kits ulit bukas. Say good night na. Good night. Good night. Good night. Good night. Walang pasok, kaya late silang matulog. Thank you guys.